Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ngayon pong hapon ay muli po tayo mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At muli po natin pag-aaralan yung topic po natin ngayon pong isang buong linggong ito. Yan, ito po yung topic na 7 signs your church is dying. Napakinggan na po natin yung mga tinuro po ng ating mga pastor na nagpasimula po ng topic na ito. Ulitin ko po, ang topic po natin ay 7 signs your church is dying. May mga simbahan po na mukhang buhay, mukhang malago, mukhang masigla. Pero ang totoo po pala ay unti-unti na po itong namamatay. Ang simbahan po ay akala natin pag ito ay nagpapatuloy na may mga activity ay okay pa. Pero yung po pala ay unti-unti nang namamatay. Paano po ba masasabi na ang isang simbahan po ay malago o healthy ang simbahan na kinabibilangan mo? Sabi po dito, a healthy church is always making disciples. Ang isang simbahan daw po pala ay healthy or malusog kung ang simbahan na yon ay mayroong discipleship. Ito pong discipleship ay paulit-ulit po nating napapakinggan. Hindi lang po sa ating mga pastor, kundi kung babasahin po natin ang Biblia, makikita po natin na ito po ay bilin ng ating Panginoong Hesus. Mateo 28 verses 19 to 20. Alam ko po na ito po ay napakinggan na natin paulit-ulit na verse. Pero ito pong verse na ito ay binili ng ating Panginoon bago po siya umakyat sa langit. Go ye and make disciples. Bilin na ibinibigay po sa bawat isa po sa atin. 7 signs your church is dying. Pag walang discipleship ang simbahan na iyon. Naibigay na po ng ating mga kapastoran yung pong number 1 hanggang number 4 na signs your church is dying. So ngayon pong hapon ay ang topic po natin ay yung pang-5 na signs na yung simbahan na kinabibilangan mo ay namamatay na. So number 5 po, the next generation is missing. Ulitin ko po, ang number 5, sa 7 signs your church is dying. Number 5, the next generation is missing. A church without young adults has no future. Kaya nga po mahalaga na tayo po ay nagdi-disciple. Ang sabi niya po dito, the next generation is missing. Kailangan po natin hanapin ang susunod na maglilingkod sa Panginoon. Ang isang simbahan po na walang kabataan o bata na hinuhubog para kay Kristo ay nanganganib ang kinabukasan o ito po ay unti-unting mamamatay. Ang simbahan po na walang dinidisciple o walang kabataan na hinuhubog para maging alagad ni Kristo ay unti-unting mamamatay. Kasi sabi niya po dito, dapat may next generation na maglilingkod diyan sa simbahan mo. At kung hindi po natin gagawin ang ito pong mga paalala sa atin, ay mamamatay po ang simbahan na kinabibilangan po natin. Tayo po ay part o involved kung ang simbahan na kinabibilangan mo ay buhay, malago, or namamatay na. So, hindi po natin pwedeng sabihin na, yung simbahan namin kaya namamatay na kasi kasalanan nito kasalanan ng leader, kasalanan ng worker, hindi po. Kasi lahat po tayo ay part ng simbahan na iyan. Kung saan po tayo dinala ng Diyos sa simbahan, ibig sabihin, ikaw po ay parte, belong sa simbahan na iyan. So mag-function po tayo na kung saan tayo po ay makakatulong na yung simbahan natin ay hindi mamatay, bagkus po ay magbunga at maging malagong simbahan. Naalala po natin yung katagang ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Di ba po, naalala po natin yun, naririnig natin na mga kasabihan, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Tama po, lalo na
kung itong kabataan na ito ay mayuhubog natin bilang tunay na alagad ni Kristo. So ang kabataan po kapag naalagaan, nahubog, ay magiging next generation na maglilingkod sa ating Panginoon. Buksan po natin dito po sa awit o Psalms 145 verse 4. Basahin ko po. Ipahayag ng isang salinlahi sa susunod na salinlahi ang iyong mga gawa. Kaya nga po, generation to generation, dapat po ay may napapasahan tayo na kung saan ay magiging alagad din ni Kristo at magiging next generation na maglilingkod sa Panginoon. Mahalaga po na sa simbahan natin ay meron tayong inaalagaan na mga kabataan na kung saan po ay mamahalin nila ang Diyos at mamahalin nila ang gawain ng Panginoon. Kasi sabi nga po dito, mamamatay ang isang simbahan kung wala na pong next generation na maglilingkod sa Diyos. Kaya ang isang simbahan po na malusog or malagong simbahan ay yung nagpo-produce ng mga alagad ni Kristo. At ito po ay bilin sa atin ng Panginoong Hesus. Binilinan niya tayo na go ye and make disciple. Ikaw at ako po ang binilinan ng Diyos, hindi yung pastor lang natin, hindi yung worker lang natin, kundi lahat po tayo involved kung anong mangyayari sa simbahan na kinabibilangan mo. At kung gusto po natin na hindi mamatay ang simbahan na kinabibilangan po natin, makiisa po tayo sa patuloy na pag-aalaga ng mga kabataan na magiging susunod na lingkod o alagad ni Kristo. Maraming simbahan po na maayos ang gusali. Nagpapatuloy ang gawain at nagpapatuloy ang programa. Pero akala lang po natin na itong simbahan na to ay buhay pa. Yung po pala ay unti-unti nang namamatay. Bakit? Kasi ang isang simbahan po na walang discipleship ay unti-unting mamamatay. Madaming mga simbahan, akala nila okay na kapag may mga programa at gawain sa simbahan. Pero hindi nila napapansin, hindi nila nakikita na unti-unti po pala na namamatay na ang simbahan na yan sapagkat nawawala na ang susunod na henerasyon na maglilingkod kay Kristo. Hindi po natatapos sa nagsimba ka lang, hindi natapos ang Sunday service, ang midweek o anumang activity ng simbahan. Ang sabi po niya dito, dapat makita natin na meron tayong inaalagaan na susunod na henerasyon na magiging alagad ni Kristo. Kapag wala ng mga kabataan na maglilingkod po at susunod kay Kristo, maaring buhay pa ang simbahan. Ngunit nanganganib na ito po ay mamatay. Ibig sabihin, hindi po mananatili na yung simbahan na yun ay buhay. Kundi unti-unti na ito po ay mamamatay. Bakit? Kasi walang kabataan na inaalagaan na siyang magiging next generation na maglilingkod kay Kristo. Kaya nga po yung topic natin ngayon ay nakakagising. Naman po, na hindi tayo aware na ito na pala ay mga signs, yung nangyayari sa atin ay signs na po pala na ang simbahan na kinabibilangan natin ay unti-unti nang namamatay. At nung napakinggan po natin ito, nawa po ay ito po ay maging eye-opener ng bawat isa sa atin na ako ay babawi sa Diyos. Na ako ay babawi sa simbahan na kinabibilangan ko. Makikiisa ako na magdisipulo ng mga next generation na magiging alagad ng Panginoong Jesus. So tayo po ay part ng bawat simbahan na kinabibilangan natin. Hindi po natin pwedeng iasa sa pastor, sa workers, o kanino man ang paglago ng simbahan po natin. Kasi lahat po tayo ay part ng simbahan na yan. So lahat po tayo ay may mahalagang maibibigay o tulong kung tayo po ay tutulong. Tayo po ay makikibuhat sa simbahan po na kinabibilangan po natin. Tutulong tayo na hindi mamatay bagkus ay lumago ang simbahan na kinabibilangan po natin.
Ang plano po ng Diyos ay laging isang generation na magtuturo sa susunod na generation. Kapag naputol po ang prosesong ito, unti-unting nawawala ang spiritual na buhay ng isang simbahan. Generation to generation. Makikita po natin yan, Old Testament, maging New Testament, hanggang sa generation po natin ngayon, na ang Diyos po ay naghahanap ng mag-aalaga ng kanyang tupa. At maging ang Panginoong Hesus po, nung siya ay nandito pa sa lupa, siya po ay naghanap ng mga tupang nawawala, at hindi lang po siya nagdisipulo, siya po ay nagdisipulo din, hindi lang siya naghanap, kundi siya din po ay nagdisipulo. So yung mga nakita niya na tupa ay inalagaan po ng Panginoon at hinubog niya na maging alagad po. Amen po. Kaya nga po mahalaga na sa generation po natin ngayon ay meron po tayong inaalagaan na magiging next generation na maglilingkod sa Panginoon. Ito po ang magiging dahilan o key para ang simbahan po natin ay magpatuloy na buhay at malusog at patuloy po na lumalago. Ayun po. Kaya kung meron po kayong kasama dyan o katabi, pakitapik po. Pakisabi, tayo po ay makiisa na humubog na mga kabataan na magiging next generation na magiging alagad at tagasunod ni Kristo. Basahin ko po dito sa 2 Timothy 2, chapter 2, verse 2. Ang sabi po dito, ang mga bagay na narinig mo sa akin ay ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Ito po ang gusto ng Diyos na magawa po natin. Hindi lang mag-i-stay sa'yo ang paglilingkod. Hindi lang po mag-i-stay sa'yo ang utos na ito, kundi ipapasa po natin sa mga susunod na lingkod ng Panginoon. Makikita po natin na mahalaga na meron kang papasahan, na meron kang dinidisciple, meron kang inaalagaan na kaluluwa na magiging tagasunod o lingkod o alagad ng Panginoong Hesus. Hanapin po natin yung tupa na pinapahanap po sa atin at itong tupa na to ay alagaan natin upang maging tunay na alagad ni Kristo. Makikita po natin sa mga buhay ng mga Bible character na hindi po nag-stay sa kanila, kundi sila po ay may pinasahan hanggang sa generation to generation. At ito po ay atin ding kailangan gawin. Kailangan di magstay sa'yo yung natutunan mo, hindi magstay sa'yo yung ikaw lang yung naglilingkod. Kailangan meron pong susunod na maglilingkod dyan sa simbahan na kinabibilangan po natin. Ang isang malagong simbahan ay may napuproduce dapat na alagad ni Kristo. Ang isang simbahan na malago o buhay ay producer ng mga lingkod ng Diyos. Amen po? So dapat tayo po ay patuloy na maging matyaga na alagaan yung mga bata na pinagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. Naalala ko nga po, isa sa parang iniiyagan o iniiwasan na ministry ay children ministry. Sapagkat iba-iba nga naman po ang ugali ng mga bata na aalagaan mo sa ministry na iyon. No, may mga mabait, may tahimik, may ayaw magsalita, may bakulit, may sobrang hyper. So iba-iba po. Kaya parang ang hirap na mapunta ka sa ministry na iyon. Pero alam niyo po ang sabi niya dito, kailangan matuto po tayo mag-alaga ng mga bata na yan na makulit, na kung ano-ano pinagagawa nung time na nag-children ministry kayo. Pero hindi mo alam, kapag inalagaan mo po yan at hinubog para maging alagad ni Kristo, ay someday yan po ay magiging pastor, magiging worker, magiging katuwang mo sa gawain ng Diyos. At next generation na alagad ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay may mga kabataan, may mga bata sa simbahan po natin, maging matyaga po tayo na ito ay alagaan, hubugin, na mahalin ng Panginoon at mahalin ang gawain ng Diyos. Hanapin po natin yung tupa o yung Timothy natin at ito po ay magiging next generation na alagad ni Kristo.
Kasi kung hindi po natin nahanapin o agad hahanapin ang tupa na ito, maari po silang makuha ng kaaway. Magiging huli ang lahat kung hindi po tayo magmamadali. Magiging huli na makuha natin sila at maging alagad ni Kristo. Dito po sa Hukom 2 verse 10, basahin ko po. Hukom 2 verse 10, may lumitaw na ibang salinlahi pagkatapos nila, mga hindi nakakilala sa Panginoon, ni sa mga ginawa ng Panginoon sa Israel. Nakakalungkot na verse po. Ano po? Isang generation na hindi nakakilala o kumikilala sa Panginoon. Bakit po? Kasi hindi na-disciple. Kaya nga po, maganda na tayo po ay patuloy na nagdi-disciple, patuloy na nag-aalaga ng mga susunod na alagad o lingkod ng Panginoon. Huwag po tayong makontento na okay na, may nagawa na ako, natapos ko na to. Pero sabi niya po dito, dapat magpatuloy ang pagdidisipulo sa mga bata o kabataan na siyang magiging next generation na lingkod ng Diyos. Kasi kung hindi po, ito po ang ikamamatay ng simbahan na kinabibilangan po natin. So hanapin po natin yung next generation na alagad ng Panginoon. Okay po, makiisa po tayo kasi po kung hindi, tayo po ay magiging bahagi kung bakit namatay o namamatay ang simbahan po natin. Close ko po sa isang kwentong ito. May isa pong simbahan na dinalaw po ng isang pastor. At ito pong pastor na to, ang gusto po niyang ituro ay ang pagmimisyon. Pagpunta sa iba't ibang lugar, mga liblib na lugar, para ibahagi ang salita po ng Panginoon. Nung dumating po ang pastor na to sa simbahan na iyon, nakita po niya na ang mga umattend ay mga elder na o mga hindi fit para humayo sa mga lugar na malalayo o mga liblib na lugar. Pero alam niyo po, kahit nakita niya yun, dun sa loob niya, may nagsasabing magturo pa rin ng paghayo o pagmimisyon. So itunuloy pa rin po niya yung kanyang topic na pagmimisyon. Hanggang bago po matapos ang turo po ng pastor na ito, siya po ay nagtanong. Ang sabi po niya, sino dito ang willing pumunta sa mga liblib na lugar para ibahagi ang salita ng Diyos? Nanahimik po ang buong simbahan at sa pananahimik po nila, bigla pong may isang bata na nagtaas po ng kamay. Nang sabi po ng batang ito, Ako po ay willing na pumunta sa lugar na iyon. Kaya po pala, gusto ng Diyos na ituro ng pastor na iyon ang patungkol sa misyon dahil may isang bata na gagamitin niya para abutin ang mga lugar na kung saan ay hindi pa naaabot ng Diyos. Kaya nga po, kahit bata po yung mga kasama natin ngayon, yung mga bata na inaalagaan natin sa simbahan natin, someday, ito po ay magagamit ng Diyos para ipabahagi ang salita niya. Ito pong batang ito na naging willing na pumunta sa lugar na yon para magmisyon ay inalagaan, hinubog na maging lingkod ng Diyos, inubog para maging alagad ni Kristo. At nung dumating na po yung time na pwede na po siyang lumabas, magmisyon sa mga liblib na lugar, siya po ay agad pumunta. Alam niyo po, maraming mga tao ang naligtas at naging alagad ni Kristo dahil sa batang ito. Kaya nga po, wag natin basta-bastahin ang mga batang nakakasama natin. Kasi baka yung bata na inaalagaan mo, yung maliit na inaalagaan mo ngayon, ay magiging alagad at magiging pastor na siyang patuloy na magpapatuloy ng gawain ng Diyos. So wag po natin tignan na ay ang bata pa naman yan, ang tagal pa niyan maglingkod. Pero kapag naalagaan po natin ang batang ito, siguradong magiging kagamit-gamit siya sa gawain ng
Diyos. So alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay naranasan po yung mga gantong kwento. Mga bata na inaalagaan mo noon ay kasama mo nang tumatayo sa pulpito at naglilingkod din sa Panginoon. Mga bata na sakit sa ulo mo noon kasi makukulit. Pero ngayon po ay katuwang mo na bumubuhat ng simbahan na kinabibilangan po ninyo. Kaya nga po, ang sabi niya dito, kailangan hindi mawala sa atin yung next generation. At paano po yung mangyayari? Kailangan po natin magpatuloy na magdisipulo, hanapin ang kaluluwa at gawing alagad ng Panginoong Jesus. Dito po sa Ezekiel 34 verse 16, hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ko ang naliligaw. Ito po ang puso ng ating Panginoong Jesus. Hanapin ang nawawala, ibalik ang mga naliligaw. At hindi po doon natatapos, gawing alagad ang mga tupang ito para sa next generation na magiging lingkod at alagad ni Kristo. So makiisa po tayo. Ito yung tibok ng puso ng Diyos, ito yung laman ng puso ng Diyos, yung mga kaluluwa, yung mga tupa, at makiisa po tayo sa tibok ng puso ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ikaw at ako ay hinanap po ng Panginoon, at nung tayo ay natagpuan, tayo naman po ay bumawi sa Lord, na tayo naman ay magpagamit para hanapin din ang mga tupa na nawawala at gawing alagad ni Kristo. Tayo po ay makiisa, pakibuhat, at patuloy na makiisa na manatiling buhay at lumalago o nagbubunga ang simbahan na kinabibilangan po natin. So yun lang po. Nawa po ay marami po tayong natutunan at matututunan pa sa mga ituturo pa po ng ating mga kapastoran. Puyo ko po tayo lahat at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa pagre-remind mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtitiwala mo sa bawat isa sa amin na patuloy pa na magdisipulo at hanapin yung mga tupa at gawing alagad mo, Panginoon. Salamat, Lord. Turuan mo pa kami na makasunod sa mga pinapagawa mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. God bless po.